Nagugulat na lang daw si Tintin Casa sa pag-budget ng pagkain sa 4 na miyembro ng pamilya. Aniya, sapat na dati sa isang araw ang 200 piso para sa tanghalian at hapunan. Diyos ko, wala na talaga, hindi na kaya talaga. Nag-range na kami ng 700 ngayon. Overall na yun, hindi naman ulam pa lang yun, parang overall na yun na ano namin, na pagkain lang yun na. Batid raw ni Tintin ang pagsipa ng presyo sa ilang pagkain simula noong Marso gaya ng bigas at gulay. Ang mamimiling si Marie Cris Castillo aminadong dagdag gastusin ang nagmahal na liquefied petroleum gas o LPG, kaya diskarte na lang sa pagluluto. Kulang na lang, wag magluto eh. Hindi naman pwedeng hindi tayo kumain. Isang lutuan lang para hindi na luto sa gabi. Isang lutuan na lang para hanggang gabi luto na. Ang araw-araw na kalbaryo ni Tintin at Marie Cris hindi pa matutuldukan dahil sa tansya ng gobyerno, inaasahang bibilis pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ngayong Abril. Ito ay matapos pumalo sa 4.1% ang inflation rate noong Marso, lagpas na sa target ng Bangko Sentral. Ang dahilan, ang pagtaas ng gastusin sa transportasyon dahil sa pagsirit ng presyo ng petrolyo sa gitna ng sigalot sa Middle East. Sunod dyan ang pagmahal ng pagkain, renta, tubig, kuryente at iba pa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinakamataas na inflation sa gasolina at diesel mula noong September 2022 sa kasagsagan naman ng gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. At sa pangkalahatan, ito rin ang pinakamabilis na pagsipa ng presyo ng mga bilihin sa loob ng halos 2 taon. Karamihan nakita natin tulad ngayong Marso, tumaas ang karamihan pero may mga items naman tayo na bumaba. So titingnan natin depende kasi sa weights, no. But generally yung expectation natin is that the trend will be high, continue to go up, no, at least the month of April. Pagdating sa pagkain, isa ang bigas sa kapansing-pansing mabilis ang pagmahal noong Marso matapos ang mahigit 1 taong pagbaba ng presyo. Sa latest monitoring ng Agriculture Department, nasa 40 to 62 pesos ang kada kilo ng bigas sa ilang mga palengke. Tumaas din ang inflation rate sa mais at ilan pang mga gulay at prutas. Buong mga 12 months of 2025, negative yung inflation rates, bigas, and then the first 2 months of 2026. We will see kung ano yung kanyang direction. Parang yung risk niya is more on the positive side because of the increase dun sa transportation due to the increase ng prices sa diesel and gasoline. May panawagan si Tintin na hirap na sa pag-budget. Parang awa nyo na please, BBM, gumawa ka ng paraan. Kung paano mapipigilan yun, dahil kami talaga sobrang apektado kami sa totoo lang. Hindi namin alam ang gagawin namin, kahit anong budget, kahit anong ano namin. Walang magagawa yung magaling mong isip sa pagbabudget sa taas ng bilihin. Tiniyak naman ng Department of Economy, Planning and Development na nakahanda ang pamahalaan sa epekto ng inflation, partikular sa langis, transportasyon at pagkain. Kabilang na raw dyan ang pagpapalawig ng 20 pesos bigas program, pagtapya sa terminal fees sa mga agricultural product at ayuda sa mga driver na tinamaan ng krisis. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.